Lihim ng gabi tawagin nyo na lang akong Toby. Actually Roberto ang tunay kong pangalan pero Toby na ang nakagisnan kong tawag sa akin ng aking mga kuya na sina Kuya Rod at Kuya Rick. Panganay sa aming tatlo si Kuya Rod na 1 taon ang tanda kay Kuya Rick. Ayon sa aking mga kuya, ako raw ay isang menopausal baby. Mahigit 40 years old na noon ang nanay ko nang ipanganak ako kaya naman halos 15 years din ang agwat namin ng panganay kong kuya. Di pa ako nag-aaral noon nang iwan daw kami ng tatay ko at sumama sa ibang babae. Simula noon ay wala na kaming naging balita sa kaniya maliban na lamang sa isang balita na nasa US na raw ito kasama ang bago nitong asawa. Ako naman ay lumaki sa piling ng aking nanay at ng aking mga kuya na naging mistulang mga tatay ko na gumagabay sa aking paglaki. Subalit bago pa man ako magbinata ay pumanaw ang aking nanay, buti na lamang at tapos na sa pag-aaral ang dalawa kong kuya at meron na rin silang sari-sariling trabaho. Silang dalawa ang nagsumikap upang kami ay mabuhay at mapag-aral ako sa magandang paaralan. Dahil dito lalo akong napalapit sa aking mga kuya, lalo na kay Kuya Rod na siyang nagmistulang ama sa aming bahay. Nang ako ay sumapit sa edad na 14 ay mamang-mama na ang aking hitsura. Nasa lahi naman daw kasi namin yon, halos parehong 6 na footer ang dalawa kong kuya, at ako naman ay humahabol na rin sa laki nila. Lahat kami ay mahilig sa sports lalo na sa basketball kaya naman magaganda ang hubog ng aming katawan kahit hindi kami nagpupunta sa gym. Sa edad kong iyon, alam ko na lalaki akong tunay subalit may natuklasan ako sa aking pagkatao na maganap ang isang di ko maipaliwanag na naramdaman ko sa isang pangyayari. Third year high school ako noon at may signal number 2 na bagyo kaya naman suspended ang pasok sa elementary at high school. Buti na lang at nasa bahay pa kami noon nang marinig ko sa radio ang balitang suspension ng klase. Siyempre kahit signal number 2 ay may pasok pa rin sa opisina, nagsisimula ng lumakas ang ulan ng umagang iyon nang umalis ng bahay ang dalawa kong kuya. Halos 30 minutos pa lang ang nakalilipas nang makaalis sila ay bumuhos naman ang napakalakas na ulan. Ugali pa naman ni Kuya Rick na di magdala ng payong, jacket lamang ang tanging dala nito. Samantalang si Kuya Rod naman ay may jacket at payong na dala. Makalipas ang 2 oras ay narinig kong bumukas ang gate namin at ilang sandali pa ay sinundan ito ng mga katok sa pintuan. Nang buksan ko ito ay nakatayo sa tapat ng pintuan si Kuya Rick na basang-basa. Toby, pakipasok naman itong backpack ko at tignan mo kung nabasa ang mga laman niyan, tapos pakikuha mo na rin ako ng tuwalya sa kwarto. Di na kasi ako tumuloy sa opisina dahil sobrang traffic at baha na rin sa daanan. Nabasa pa ako nang bumuhos ang malakas na ulan kaya naman umuwi na lang ako, salaysay ni Kuya Rick. Oo nga, kuya, basang-basa ang lahat ng kasuotan mo, tugon ko sa kaniya. Sandali lang kuya at ikukuha kita ng tuwalya. Sandali lang Toby, pakihawak mo itong polo ko, pakiusap ni Kuya Rick sa akin. Ilang minuto pagbalik ko dala ang kanyang tuwalya, kinuha ko ito at sunod niyang tinanggal ang kanyang sando. Piniga niya ito at ipinahawak din sa akin, lumabas tuloy ang magandang katawan ng kuya ko, isinunod niyang tanggalin habang nakatayo ang kanyang sapatos at medyas na itinabi niya sa gilid ng pintuan. Hawakan mo muna itong tuwalya, huhuberan ko na rin muna ang aking pantalon para di na mabasa ang loob ng bahay, muling pakiusap ni Kuya Rick. Una niyang inalis ang kanyang belt tapos binuksan niya ang nag-iisang butones ng kanyang pantalong basang-basa na. Sumunod doon ay ibinaba niya ang zipper, lumantad tuloy ang puting brief ni Kuya na hindi rin nakaligtas sa ulan. Habang ginagawa niya ito ay hindi mapatid ang aking tingin sa kabuuan ng kanyang katawan lalo na sa kanyang brief kung saan bakat na bakat ang kanyang alaga. Napalunok ako, ang ganda ng katawan ng kuya ko. Oh, kuya, bakit dito ka sa labas naghuhubad? Bigla kong naitanong sa kaniya. Tayo lang namang dalawa ang nandito, hayaan mong makita ako ng mga kapitbahay, maglalaway lang sila sa akin, ang pabirong sabi ni Kuya Rick. Ewan ko kung bakit ganoon na lamang ang tingin ko sa katawan ni Kuya Rick at sa nakabukol sa kanyang brief. Kinuha niya sa akin ang tuwalya at sinimulan niyang panasan ang buo niyang katawan. Habang nagpupunas siya ay di ko mapigilan na sulyapan ulit ang bukol sa brief niya. Bakat na bakat kasi ang alaga niya dahil basang-basa na ito at tila manipis pa ang brief niyang suot noon. Hindi ko alam kung napapansin ba ako ni Kuya na nakatitig sa bukol niya dahil abala siya sa pagpupunas ng katawan. Bigla lamang ako natauhan ng itapais niya ang tuwalya at sabihan ako na, sige, ipasok mo na ang mga basang damit ko, ilagay mo pala sa may batsa at lalabehan ko rin yan mamaya, pero sandali lang, isama mo na rin itong brief ko. Napatulala ako, tinanggal ni Kuya Rick ang kanyang brief at inabot sa akin, hindi nakaligtas sa aking paningin ang ilang kulot na buhok doon nang abutin ko ito.
Inilagay ko sa isang batya ang mga damit ni Kuya Rick sa likuran ng aming bahay. Pagbalik ko sa loob ay nagtitimpla na ng kape si Kuya habang nakatapis pa rin siya ng tuwalya. May kaliitan ang tuwalyang naiabot ko kay Kuya Rick kaya halos isang dangkal lang yata ang overlapping nito. Kaya naman halata pa rin ang bumubukol na alaga nito. Hindi pa nakatulong na medyo bumubuka sa kanang binti niya ang tuwalya. Matapos magtimpla at humigop ng kaunting kape ay tinungo niya ang sala. Nakabukas ang TV sa sala kaya naman naupo sa sofa si Kuya Rick tila animoy wala siyang pakialam kung nakatapis lang siya ng tuwalya. Kaya naman nang umupo siya ay hindi maiwasang bumukas ang tuwalyang nakatapis sa kaniya. Nabigla ako dahil sa aking kinatatayuan ay kitang-kita ko kanyang alaga maging ang makapal na buhok na nakapaligid rito. Mukhang wala pa ring pakialam si Kuya Rick kahit na makita ko ang kanyang alaga dahil patuloy lang ito sa panonood ng TV at sa paghigop ng mainit na kape. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa kukote ko at mas naging interesado akong makita ang alaga ni Kuya Rick ng mas malapitan. Umupo ako sa isang armrest ng katabing upuan ng sopa at doon ko lalong napagmasdan kung gaano kalaki ang alaga ni Kuya Rick kahit malambot pa ito. Pasulyap-sulyap lang ang aking naging sa takot na mahuli niya ako kung tititigan ko yon. Masyado siyang concentrated sa panonood ng TV at sa paghigop ng kape kaya paniguradong hindi niya ako napapansin sa tuwing sinusulyapan ko ang nakabuyangyang niyang pagkalalaki. Nang maubos na ni Kuya Rick ang kanyang kape ay pumasok na siya ng banyo at naligo. Pumanhik siya sa kanyang kwarto pagkatapos at nagbihis. Kaya pagkababa niya ay naka-shorts at ensando na siya. Nagpatuloy ang pagbuhos ng ulan hanggang sa kinagabihan. Medyo ginabi na rin si Kuya Rod sa pag-uwi dahil sa baha at lakas ng ulan. Ang lahat ng ito ay walang basehan sa katotohanan at lahat ay kathang-isip lamang.